Kasunod ng paglalabas ng bagong video ni dating Congressman Saldico, pinuna ni Navotas City Representative Toby Tiangco ang ilang bahagi nito. Lalo na ang pagdawit niya kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Yan ang ulat ni Mela Lesmoras. Yun na nga ang laging sabi is puro sabi ni Binatikos ni Navotas City Representative Toby Tiangco ang panibagong video na inilabas ni dating Ako Bicol Party List Representative Saldico. Puna ni Tiangco, puro sabi-sabi na naman ito kaya't hindi tamang dinadamay niya si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa umano'y anomalya sa budget gayong wala naman silang direktang komunikasyon. wala naman siyang masabi na direkta, di ba? Puro ang sinasabi niya, puro sabi ni Martin Romualdez, meron si Pangulo dito. I don't know kung ano yan. Kasi nga sa harap ko sinabi mismo na sabi niya, Martin, wala akong natatanggap dyan. Questionable rin para kay Tiangco ang sinasabi ni Ko na wala umano siyang nakuhang parte sa pera. Malinaw naman daw kasi na sa kanya dumadaan ang mga transaksyon. Kahit anong sabihin niya, siya yung tumanggap ng pera. Di ba? Kahit anong sinasabi niya, the fact is, tinanggap niya yung pera. If it's 52 billion, all the more, hindi ka pati paniwala na wala siyang natanggap, di ba? Isa sa mga pangunahing idinadawit ni Ko sa issue ng katiwalian si dating House Speaker at late 1st District Representative Martin Romualdez. Pero una nang iginiit ng kampo ni Romualdez na malinis ang kanyang konsensya. Sa ngayon, nirerespeto raw nila ang naging referral ng Independent Commission for Infrastructure sa Office of the Ombudsman ukol sa issue. The ICI explicitly states that the referral code is issued without any finding or conclusion of guilt or liability on the part of former Speaker Romualdez. This clear statement reinforces our confidence in the Commission's impartiality and affirms the constitutional role of the Ombudsman as the sole authority empowered to make determination on accountability. Sa panig ng Kamara, una namang nanindigan si House Speaker Faustino Boji III na dapat lang na mapanagot ang mga dapat managot. Sabi ng House Speaker, iginagalang nila ang proseso at suportado nila ang mga institusyong tumutugon para mapanaig ang tunay na hustisya. Mela Lesmoras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.